Sa muli po ay isang mapagpalang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ang Nimi Magarso Ministry po ay magsasayang papawid ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa Biblia, sapagkat mayroon pong nagtatanong, saan daw po nanggaling ang Biblia? Bakit daw tayo nangangaral? Ano ang dahilan? Saan natin masabi na mayroong Diyos? Ayan, kaya atin pong tatalakayin, umpisahan po natin sa Biblia para malaman ng tao ang buong katotohanan. At tayo ay mag-aaral sa 28 doktrina ng Seventh-day Adventist. Ayan. Ano ang Biblia? Ang Biblia ay hindi karaniwang aklat. Ito ay tinatawag na salita ng Diyos, aklat ng Panginoon, banal na kasulatan. Ayan. Pag tinawag pong aklat ng Panginoon, ang nilalaman niyan ay salita ng Diyos. Kung kaya tinawag itong banal na kasulatan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilat makapangyarihan naming Ama, maraming salamat po sa oras at pagkakataong iyo ipinagkaloob na kung kapag-aral po kami ng iyong mga banal na salita, dat na nawa ang bawat tahanan nito na sa mabuti silang kalagayan. Tulungan nawa na sila po ay magkaroon ng pangunawa sa lahat ng mga bagay na ito upang kanila pong maunawaan kung bakit nagkaroon ng sanlibutan ito na kung saan ikaw, Panginoon, ang pinagmulan. Salamat po at ihayag mo sa aming katotohanan. Ang lahat na ito ay aming hiling, kalakit ito, patawarin kami sa pagkukulat at pagkakasala sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Dito po sa ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway, sa ikatutuwid ng lahat ng mga sumasampalataya na tinuroang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ayan po, ang sabi po ni Apostol Pablo na ang kasulatan daw ay kinasihan ng Diyos para ano? Mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, upang tayo ituwid. Bigyan tayo ng katuwiran at maging sakdal. Kaya tayo tinuturoang lubos sa lahat ng gawang mabuti. At ang mga mabuting mga gawang yan ay sa banal na kasulatan lamang po natin ito mababasa. Ayan. Ngayon po, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, hindi ito opinyon ng tao. Ayan. Ay saan naman ang galing ang Biblia? Ayan. Tuloy po natin. Dito po sa ikalawang Pedro, kabanatang 1, talata po ay 20 at 21, naunahin ninyong malaman ito na ang alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling paliwanag, sapagkat kailanmay hindi dinala ang hula sa magitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga ito'y nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ang Biblia ay mula sa Diyos, dumaan lamang po ito sa tao na mga inudyukan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ayan. Kaya ang mga taong mga banal ay nagsalita ng katotohanan na mula sa Diyos. Ano po ang sabi? Ang Biblia ay nanggaling po, hindi po ito galing sa tao lamang, kundi ang mga salitang nasusulat dito ay mga taong banal na inudyukan ng banal na Espiritu ng Diyos. Paano kinasihan ng Diyos ang Biblia? Ginamit ng Diyos ang banal na Espiritu upang akayin ang mga manunulat. Dito po sa Hebreo, kabanata 1, talata 1, patuloy sa 2, ang Diyos na nagsalita ng una sa mga magulang sa maraming panahon at sa maraming paraan sa pamagitan ng mga propita. Ayan. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng anak. Iisang Diyos, iisang mensahe, iba't ibang panahon at paraan. Ayan yung Diyos na nagsalita noong una sa ating mga magulang sa pamagitan ng mga propita, ay siya rin naman nagsalita sa atin sa huling mga araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, no? Na iisang mensahe ang nilalaman
na dito ay ating matutuklasan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ayan. Ilang aklat ang Biblia? Ang Biblia ay may 66 na aklat, 39 sa Lumang Tipan at 27 sa Bagong Tipan. Patunay na ang pagkakaisa dito po sa Lucas, Kabanatang 24, ang talata po ay 44, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi sa inyo, nang ako'y sumas sa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. 3 bahagi ng Lumang Tipan, iisang patutuo tungkol kay Kristo. Ayan. Kaya ang banal na kasulatan po ay salita ng Diyos na kung saan ipinapakilala po dito na ang ating Panginoong Hesukristo ay mayroong gagawin sa sanlibutan ito sa pagtubos ng kasalanan. Kaya nung siya ay bago malagutan ng hininga, ang sabi niya ay naganap na. Ayan. Ay binibigyan lamang ng interpretasyon ng iba na kung ano ang naganap na. Naganap na ang nakasulat tungkol sa kanya sa banal na kasulatan. Ayan. Patunay ng pagkakaisa. Ang sabi po dito, sa sino-sino ang mga sumulat ng Biblia? Yan, sila po ang mga nagkakaisa. Dito po ay mayroong 40 manunulat sa loob ng halos 1,500 taon. Kabilang ang mga propeta, sina Moises, Isaiah, Jeremias, mga hari tulad ni David at Solomon, mga pastol, si Amos, mga mangingisda, sina Pedro at Juan, mga manggagamot, si Lucas, isang tagapag-usig na naging apostol. Ito po ay si Apostol Pablo. Iba-iba ang pinagmulan, iisa ang mensahe. Bakit iisa? Ayan, sapagkat iisa po ang pinagmulan sa ating Panginoong Diyos. Yan. Mayroong humigit kumulang sa 40 katao ang sumulat po ng banal na kasulatan. Dito po sa unang Korinto, Kabanatang 2, ang talata po 13, na sinalita rin naman hindi sa mga panalitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu Santo. Opo. Hindi po ito nasulat dahil sa karunungan ng tao, kundi ito po ay nasulat sa pamagitan ng udyok ng banal na Espiritu sa mga taong pinagkatiwalaan niya, iba't ibang uri ng tao na mga tapat sa Diyos. May mangingisda, may propeta, may pastol, may hari, yan, at mayroon pang isang tagapag-usig sa Apostol Pablo. Ano ang laman ng Biblia? Ang Biblia ay tungkol sa Diyos na manlalalang. Sa Henesis 1, Kabanatang 1, talata 1, nang pasimulay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ayan. Diyan po nagsimula sa unang aklat na yan kung paano po nagkaroon ng tao, kung paano nagkaroon ng halaman, kung paano nagkaroon ng mga hayop, dagat at tubig, mga bituin at araw, dilim at liwanag. Inyo pong basahin ang Henesis, Kabanatang 1, patuloy po. Diyan po ninyo mababasa sa unang aklat ng banal na kasulatan ang salita ng Diyos kung paano sa pamagitan ng kanyang mga salita nalalang ang lahat ng mga bagay. Opo, maliban sa tao na kanyang hinugis ng kanyang sariling mga kamay. Ganyan kahalaga ang tao sa Diyos. Ganyan kahalaga, kagaya ng 10 utos. Maraming mga palatuntunan ang sinabi ng Diyos na itinuro kay Moses na sabihin sa Israel, subalit ang 10 utos ay kakaiba. Kung gaano kahalaga ang tao, ganun din kahalaga ang 10 utos na inukit mismo ng daliri ng Diyos. Excuse me po. Kahit po tayo may ubo, ay patuloy po tayo. At hindi tayo mahadlangan nito sapagkat kinakailangan na ipaabot ang katotohanan ito sa mga taong naghahanap ng kaligtasan. Yan. Ano po ang sabi dito sa Roma, Kabanatang 3, ang talata po ay 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Yan. Ibig sabihin, nakasulat din sa aklat na ito ang plano ng kaligtasan. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Excuse me po. Yan. Opo. Sapagkat nasusulat po sa Juan Kabanatang 3, ang talata po 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalatay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa aklat din pong iyan, nakasulat ang plano ng kaligtasan. Sa aklat din pong iyan, malalaman natin kung paano nagkasala ang ating mga magulang. At pagkatapos na magkasala ang ating mga magulang, sa aklat din yan ng Panginoon, matutuklasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang plano ng kaligtasan, ang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. Na walang iba, kahit nakilala natin sa magitan ng aklat ng Panginoon na yan, ang ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatang 21, ang talata po ay 4, at papahirin ng niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan. Ayan. Dito po ay nakasaad kung paano ililigtas ng Diyos ang mga tao na nagkasala at nangagsisi na muli napabalik sa ugnayan sa Diyos, at ang lahat ng mga nagkasalang yan na mayroong pagluha ay papahirin ng Panginoon ang kanilang mga mata, ang kanilang mga luha sa kanilang mga mata. Yan po ang kwento ng pag-ibig at kaligtasan. Ang nakalaman po sa banal na kasulatan ay ang paglalang, pagkakasala, at ang kwento ng pag-ibig ng Diyos at ng kaligtasan. Ayan. Bakit tinatawag na banal na kasulatan? Dito pa sa Roma, Kabanatang 1, talata 2, na kaniyang ipinangako ng una sa pamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Kaya ang tawag po sa Biblia, banal na kasulatan, sapagkat banal po ang nagsalita at banal din po ang mga nagsulat, sapagkat nangaudyokan sila ng banal na espiritu. Ayan. Kaya tinawag po na banal na kasulatan. Ano pang tawag diyan? Tinatawag din na aklat ng Panginoon dito po sa Isayas, Kabanatang 34, ang talata po ay 16. Ang sabi po ay inyong tingnan sa aklat ng Panginoon. Ayan, hindi lang pala banal na kasulatan yan, kundi aklat ng Panginoon. Sino may sabi? Ang Diyos po mismo. Sapagkat isinulat lamang nila yan na nangaudyukan sila ng banal na espiritu, at ang Diyos ang siyang nagsasalita at isinusulat ng mga banal na mga tao ng Diyos. Dito po sa Isayas Kabanatang 46, ang talata 10, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Opo. Isinusulat sa banal na kasulatan niyan ang pasimula ng sanlibutan at ang magiging wakas ng sanlibutan. Dito po sa Mateo Kabanatang 24, ang talata po ay 35, ito po sinabi ni Jesus, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Opo, marami po ang mga nagsasabi na wala na nga daw po yung 10 utos. Hindi po nila nalaman, hindi po nila naiisip na napakalaga po ng 10 utos, kung paano pong hinugis ng Panginoon ng kanyang sariling mga kamay ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Ganyan din iniukit ng Diyos ng kanyang sariling mga kamay ang 10 utos. Kaya mawala man ang langit at ang lupa, ay hindi mawala ang salita ng Diyos. Higit sa lahat ay ang 10 utos. Dala-dala po natin yan hanggang doon sa langit. At yan ang magiging batayan kung tayo'y naging masunurin sa ating Panginoong Diyos. Diyan makikita kung saan ka nagkasala at kung saan mo pinagsisihan ito. Diyan din natin makikita ang mga taong hindi maliligtas, kung ano ang kanilang nilabag, kung bakit hindi sila naligtas. Ang ating mga magulang, ang ating mga kamag-anak,
ang ating kapamilya na hindi maligtas. Kung kaya't luluha tayo, subalit sa ating binasa kanina, ipapahirin ang ating mga luha para makalimutan natin ang nakaraan at ng ating mga mahal sa buhay. Opo mga kaibigan at mga kapatid. Lahat ay maaring magbago, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan-kailanman. Para kanino ba ang Biblia? Para lang ba sa mga pastor, sa mga ministro? Wala na bang karapatan ang mga miyembro mag-aral ng banal na kasulatan? Hindi lang para ito sa mga eskolar o pastor, kundi para sa lahat na naghahanap ng katotohanan. Opo, ministro ka man o hindi, pastor ka man o hindi, elder ka man o hindi, lahat po ay may pahintulot ang Panginoon na ating buksan sa aklat ng Panginoon. Ayan. Dito po, sa Juan, Kabanatang 17, ang talata po 17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung hinahanap mo ang katotohanan, nasa Biblia lamang po ito. Ayan. Kaya kung nais mong ikaw ay maligtas at naghahanap ka ng katotohanan, buksan mo ang aklat ng Panginoon. Ang nilalaman po niyan ay salita ng Diyos. Ayan. Ang tawag po sa kabuuan niyan ay banal na kasulatan. Sapagkat banal ang nagsalita, banal ang sumulat, kaya't naging banal na kasulatan. Ayan. Kaya malinaw po, ang Biblia ay kinasihan ng Diyos, dumaan sa tao, ngunit mula sa Espiritu Santo. Merong 66 na aklat, iisa ang sentro, si Jesucristo. Ang layuning iligtas ang tao at ihayag ang katotohanan. Opo. Yung pong simula pa lamang ay ipinapakita po dito, katulad ng paghandog kay Isaac ni Abraham. May pinatutungkulan po yan ang ating Panginoong Jesucristo. Ang paggunaw ng sanlibutan sa magitan ng tubig, mayroong pinatutungkulan po yan na kung ang tao ay magpanatili sa kasalanan, ay gugunawin din, subalit hindi na sa tubig sa pamagitan na ng apoy. Kaya mula sa simula, ipinakita po sa atin na ang Biblia ay nagtuturo sa atin kung paano po tayo ay maligtas mula sa kasalanan dahil sa ating mga magulang. Dito po sa awit 119, ang talata po 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya nga po ang salita ng Panginoon ay liwanag po sa ating landas. At ito po'y ilawan sa ating mga paa. Kung ikaw ay naghahanap pa lamang ng katotohanan, simulan mo sa Biblia. Hindi ka nito ililigaw. Dadalhin ka nito sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya huwag kayong maniwala doon sa mga nagtuturo na ang banal na kasulatan ay mayroong nawawala. Katulad ng 10 utos, wala na daw po yan. Katulad ng huwag kang kumain ng anumang marumi, karumal-dumal, pwede na daw yan. Huwag kayong maniwala sa mga nagtuturo ng mga ganyan, sapagkat Diyos nagsabi sa pamamagitan ng mga banal na mga propita at banal na mga tao na sinabi niya huwag at wala kang mababasa na pwede. Kaya huwag po tayong magbaka sakali. Bakit anong sabi ng Apokalipsis, Kabanatang 22, ang talata 18 at 19? Na ang sabi daw, ang sino mang magbawas sa aklat na ito ay babawasin sa aklat ng buhay. At kung sino man ang dumagdag sa mga salitang ito ay dadagdagan ng salot. Ay hindi po. Hindi po uso sa mga mananampalataya ang dagdag bawas. Kinakailangan po diretso tayo sa Panginoon. Huwag natin bawasan kung ano ang nakasulat, sampalatayanan natin ito. At huwag rin natin dagdagan ng kung anong mga sinalita na nagmumula lamang sa ating sariling katuwiran. Pag sinabi ng Diyos na huwag kang ihipo ng anumang marumi o karumal-dumal, huwag kang papatay, huwag, kapatid ko. Subalit pag sinabi nilang pwede na yan, pwede nang kainin yung mga bawal-bawal na yan, sila po ay nagbawas na, nagdagdag pa. Ano sabi? Babawasan ka sa aklat ng buhay at dadagdagan ka ng salot na nakasulat sa aklat na yan. Kapatid ko, yan ang pinagmulan ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan, tinatawag na aklat ng Panginoon sapagkat ang sa mga salitang nakasulat dyan
ay mula sa ating Diyos. At ang nagsulat ay ang mga tao na sila ang bumuo ng banal na kasulatan at ang nilalaman niyan lahat ay pag-ibig ng Diyos. Mula sa simula, nilalang ang tao. Subalit ang tao lumayo sa Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumupas, bagamat ang tao ay kumupas. Kaya't ipinangakong ang ating Panginoon Kristo, nakasulat sa aklat niyan, na iyan ay nakasulat ang ating Panginoong Kristo na siyang bababa upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. At noon ngang bago sa malagutan ng hininga, ang sabi niya, naganap na. Yan po ang kabuuan ng aklat. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, kapatid ko. Kung nagustuhan mo itong video, pagkatapos mo pakinggan, i-share mo sa iba para malaman din naman nila kung paano nagkaroon ng Biblia at nalaman natin na ang Biblia pala ay salita ng Diyos na isinulat ng 40 katao, hari, propeta, mangingisda, doktor, at meron pang isang mamamatay tao. Opo. At ang nilalaman ng mga nakasulat na yan ay pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ikaw at ako, kapatid ko, ay mahal ng Diyos. Ito ang aking dalangin na sana'y maunawaan mo lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen.